Sa kabila ng lahat ng negosasyon at pahayag na nais nito ng kapayapaan, ginagawa ng Rusya ang eksaktong ginagawa nito sa loob ng maraming taon sa Ukraine. Nagpapalipad ng mga misil at drone ng maramihan upang magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari. Noong Setyembre 7 linggo, matindi ang pag-atake ng Rusya sa Kyiv, pinakamalakas sa ngayon. Hindi ito pinalampas ng Ukraine. Gumanti ang Ukraine sa Rusya matapos bombahin ang Kiev gamit ang mabilis at malakas na atake na mas sumira sa makinarya ng digmaan ni Vladimir Putin. Isa ang Setyembre 7 sa pinakanakatakot na araw ng pananakop ng Rusya sa Ukraine. Pinili ng Rusya ang araw na ito para ilunsad ang pinakamalaking air attack laban sa Ukraine ayon sa Guardian, kung saan nakalusot ang mga drone ng Rusya sa depensa ng Ukraine at tinamaan ang ilang target sa Kyiv. Sa matinding pambobomba, ginamit ng Rusya ang lakas ng himpapawid para atakihin ang mga sibilyan sa halip na sundalo. Umabot na sa 13,883 na mga hindi sundalo ang nasawi dahil dito hanggang Hulyo 31. Nakakalungkot, dumami pa ang namatay noong Setyembre 7. Ang mga misil at drone din ng Rusya ay kumitil ng buhay ng hindi bababa sa 3 tao noong linggo. 2 sa kanila ay isang ina at isang sanggol. Ayon sa The Guardian, 18 ang nasugatan at may ilang gusaling nasunog. Bukod sa Kiev, inatake rin ng Rusya ang Zaporizhia, Dnipro, Odessa, Kharkiv at Kryvyi bandang 6:06 na ng umaga lokal na oras. Isang malinaw na palatandaan na gusto talagang tamaan ng Rusya ang mga sibilyan. Eksakto habang nagsisimula pa lang silang bumangon para simulan ang kanilang umaga. Gayunpaman, may isa pang target na posibleng lehitimo ayon sa Rusya. Ayon sa Kyiv Post noong Setyembre 7, tinamaan ng aerial assault ng Rusya ang gusali ng gobyerno sa Kyiv. Unang beses nagkaroon ng sunog sa upuan ng pamahalaan ng Ukraine mula simula ng digmaan. Ayon sa ulat, unang tinarget ng Rusya ang liderato ng Ukraine nang tamaan ang malaking kompleks ng gobyerno sa kabisera. Walang naitalang namatay mula sa mga partidong pampolitika ng Ukraine. Pero may posibleng ilang politiko sa 18 ang nasugatan. Mabilis na kinondena ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pinakabagong pag-atake ng Rusya. Iniulat ng The Guardian na sinabi niyang sinadyang krimen at pagpapahaba ng digmaan ang ginawa ng Rusya. Dagdag pa niya, ang tunay na diplomasya sa digmaang sinimulan ni Putin ay dapat matagal nang nagsimula. Laging pinapakita ng Rusya na ayaw nito ng tunay na kapayapaan. Iyan ang ipinakita noong Setyembre 7. Laging magkaiba ang ginagawa ng Rusya at ang sinasabi ni Putin tungkol sa kapayapaan. Ngayon, pwedeng ginugol na lang ng Ukraine ang natitirang bahagi ng weekend sa paghilom ng kanilang sugat habang nag-iisip ng sagot. Pero hindi nila ginawa yon. Handa na ang sagot ng Ukraine kahit di pa napapatay ang apoy sa Kiev. Gumanti ang Ukraine sa Russia gamit ang planadong koordinadong airstrike na nagpapakita ng kakaibang paraan kumpara sa dalawang bansa. Ang Russia, gaya ng madalas nitong gawin, ay tinarget ang mga sibilyan at mga lungsod. Ang mabilis na pagganti ng Ukraine ay tumama sa sentro ng military-industrial complex ng Russia. Muling tinamaan ang mga target na siguradong magdudulot ng pagkalugi kay Putin, lalo na sa infrastruktura ng langis. Dalawang bahagi nito ang naging dahilan ng unang pagganti ng Ukraine. Ilang oras matapos ang malupit na pag-atake ng Russia sa Kyiv, nag-anunsyo ang sandatahang lakas ng Ukraine ng malawakang pagganti sa pamamagitan ng telegrama. Isa na namang mahalagang oil refinery ng Russia ang target ng Ukraine. Nag-atake ang Special Operations Forces ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Ilsky Oil Refinery sa Krasnodar, Russian Federation. Inanunsyo ito ng pangkalahatang tanggapan sa Telegram. Sinabi rin na nagkaroon ng pagsabog at sunog sa Ilsky facility dahil sa pag-atake. Ngunit inaalam pa ang kabuuang resulta sa oras ng paggawa ng bidyong ito. Sa pinakamababa, alam natin na tama ang ulat ng Ukraine tungkol sa pagsisimula ng sunog. Ilang oras bago ang anunsyo ng General Staff, nagbabahagi na ang Astra Telegram channel ng mga larawan at video na nagpapakita ng epekto ng aerial assault ng Ukraine. Isang litrato ang nagpapakita ng usok pataas sa langit na tila mula sa Ilsky Refinery. Ipinapakita ng mga video, kabilang ang kinunan ng Draber, ang mas detalyadong tanawin ng pasilidad na may parehong usok. Isa pang video na tumatagal lamang ng ilang segundo ay nagpapakita lang ng tila isang Ukrainian na drone na lumilipad sa langit. Maaaring ito ang drone na nagdulot ng pinsala sa Ilsky. Ayon sa ulat ng Astra na naglabas ng pahayag mula sa tugon ng Russia sa pag-atake ng Ukraine.
Tingnan natin kung mapapansin mo ang dating dahilan ng Russia. Muli na namang nagkaroon ng sunog sa isa sa kanilang pasilidad. Sa distrito ng Sversky, nahulog ang mga bahagi ng unmanned aerial vehicle sa Ilsky Oil Refinery. Dahil dito, isa sa mga unit ng proseso ay nasunog, ayon sa ulat. Ang apoy na sumakop sa ilang metro kwadrado ay agad namang naapula. Walang nasaktan. Nagtatrabaho ang fire at rescue team at emergency services sa lugar. Inilikas sa silungan ang mga tauhan ng refinery. Kaya walang nasawi sa panig ng Rusya, gaya ng madalas mangyari kapag umatake ang Ukraine dahil tinatarget ng Ukraine ang mga infrastruktura at pasilidad imbes na mga tao. Pero baka napansin ninyo ang salitang debris sa pahayag na iyon. Muling pinapakita ng Rusya na malakas ang kanilang air defenses at winasak nila ang mga drone ng Ukraine. Pero ang nangyari, ang mga piraso ng mga drone na iyon ay eksaktong bumagsak sa target na gustong tamaan ng Ukraine. Nagiging nakakatawa na ang palusot tungkol sa mga debris sa puntong ito. Pero ang hindi nakakatawa para sa panig ng Rusya ay ang pinsalang maaaring nagawa ng Ukraine. Ang Ilsky Oil Refinery ay isang makabagong manufacturing complex at nangungunang oil refinery sa Southern Federal District ng Rusya ayon sa kanilang opisyal na website. Perpekto ang lokasyon nito para magamit ang mga daungan sa Black Sea at Sea of Azov. Ibig sabihin, ang langis mula sa refinery ay kadalasang napupunta sa Crimea at posibleng silangan at katimugang Ukraine. Ang refinery ay may nakakatawang motto na pag-unlad kasabay ng kalikasan. Walang magiging pag-unlad sa Ilsky sa ngayon. Ang paghiganti ng Ukraine ay nagdulot ng sunog sa bahagi ng refinery na gumagawa ng 600 at 42 milyong toneladang langis kada taon. Hindi pa tuluyang nasisira ng Ukraine ang buong pasilidad, pero nagdulot sila ng sunog na posibleng sumira sa mahalagang infrastruktura nito. Yan ang gumagawa ng gasolina at diesel na ginagamit ng mga sundalong Ruso sa pag-atake sa Ukraine gamit ang mekanisadong unit. Ayon sa Kiev, sinabi ng Russia na napapatay na nila ang sunog na sanhi ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na may bahagi ng refinery na hindi na gumagana ngayon hanggang sa magawa ng Russia ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Walang kasiguraduhan kung kailan gagawin ang pagkukumpuni. Madalas na tinatarget ng Ukraine ang mga refinery ng Russia nitong mga nagdaang buwan. Napag-uusapan pa natin mamaya sa video. Kung Ilsky Refinery lang ang tinarget ng Ukraine bilang ganti sa pinakamalaking aerial assault ng Russia, baka sapat na iyon. Ang precision strike sa isa pang refinery ay lalo pang nagpapahirap sa industriya ng langis ng Russia dahil sa malakas na deep strike strategy ng Ukraine. Hindi pa tapos ang Ukraine, malayo pa ito. Kasabay ng pag-atake sa Ilsky, may isa pang target na tinutukan ang Ukraine. Ayon sa ulat sa Telegram, sinabi ng General Staff ng Armed Forces ng Ukraine na nakipag-ugnayan ang missile at artillery troops ng Ukraine sa unmanned systems at iba pang grupo para umatake ang Linear Production Dispatch Station o LVDS-8N na matatagpuan sa Bryansk. Bahagi ang LVDS-8N ng pangunahing oil pipeline complex na Steel Horse na may kapasidad na 100 at 5 milyong tonelada ayon sa General Staff. Ang pasilidad ay may estratehikong kahalagahan para matiyak ang transportasyon ng mga produktong langis para sa hukbong pananakop ng Rusya. Maraming tama ang naitala. Kasunod ng sunog sa pumping station at tank farm, nagbibigay ang Kiev Post ng karagdagang impormasyon sa ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine, na ibinubunyag na hindi lang basta ordinaryong LVDS ang tinamaan ng Ukraine. Bahagi ito ng kilalang Druzhba Oil Pipeline na responsable sa pagdadala ng mga pinong produktong langis mula Belarus papuntang Russia. Matalino ang pag-atake ng Ukraine, lalo na sa mga pasilidad tulad ng Ilsky, dahil nababawasan nito ang kakayahan ng Russia na gumawa ng sariling pinong langis. Pero hindi pa rin napipigilan ang Russia sa pagbili ng mga ito. Mula sa unti-unting kumakaunting listahan ng mga kaalyado nitong handang mag-supply, nangunguna sa listahang iyon si Belarus. Ang pag-atake sa Druzhba pipeline ay nagpapakitang tinanggal ng Ukraine ang langis ng Belarus sa digmaan. Alam ng Ukraine ang halaga ng pipeline sa Russia, kaya ilang beses na nila itong inatake noon. Ang pinakahuli sa mga pag-ataking ito, bago ang Setyembre 7, ay nangyari noong Agosto 13. Ginamit muli ng Ukraine ang long-range kamikaze drone para atakihin ang mahalagang bahagi ng pipeline. Sa pagkakataong ito, ang Unycha Oil Pumping Station sa loob ng Bryansk ang tinarget. At dahil sa pag-atake ng Ukraine,
Nagliyab ang istasyon na iyon. Sa mga pag-atake sa refinery, hindi sinisira ng Ukraine ang buong pipeline dahil napakalaki ng Druzhba. Tinatarget nito ang mahahalagang bahagi ng pipeline sa tumpak na pag-atake, kaya napipilitan ang Russia gumastos ng oras at pera sa pagkukumpuni, habang kailangang itigil ang operasyon ng pipeline. Mahalaga ang pipeline connection sa Belarus, pero maaring may iba pang dahilan ang Ukraine sa pagtira sa Druzhba. Bukod sa supply ng langis ng Russia mula Belarus, pinapayagan ng pipeline ang Belarus at Russia na magpadala ng langis sa ilang bansa sa silangang Europa, gaya ng Slovakia at Hungary. Nagpatuloy ang supply kahit may digmaan sa Ukraine na tinawag ng ilan sa Europa na mapagkunwaring gawain. May ugnayan sa Russia ang Hungary at Slovakia, at ang Hungary ay may diplomatikong relasyon at malaking kalakalan doon. Samantala, sinuspinde ng huli ang opisyal na tulong militar sa Ukraine at binatikos ang European Union sa sobrang tindi ng mga parusa nito. Nakakatawa, ang European Union pa ang nagligtas sa Druzhba mula sa unang pagbabawal ng langis ng Russia noong simula ng pananakop ni Putin. Noong Mayo 2022 iniulat ng Euronews na mahalaga ang papel ng Hungary sa pagpapanatiling bukas ng pipeline. Nakuha nila ang gusto nila matapos ang 4 na linggong negosasyon. Nakatuon ang European Union sa seaborne oil export ng Russia, kaya pinayagan ang Druzhba pipeline na mag-supply pa rin sa mga bansang walang daungan sa Europa. Para sa Ukraine, sobrang tagal na ng exemption na ito. Sa mga nakaraang buwan lang, nagkaroon ng plano ang European Union para sa tuluyang pag-alis ng European Union mula sa langis ng Russia. At kahit iyon, aabutin pa ng hanggang 2028 bago matapos. Matagal nang alam ng Ukraine na ang problema sa Druzhba at sawang-sawa na itong maghintay ng aksyon mula Europa. Kaya tinatarget nito ang pipeline gamit ang mga drone nito at napapagalit nito ang ilang mga bansa dahil dito. Noong Agosto 22 iniulat ng Moscow Times na hiniling ng Hungary at Slovakia sa Ukraine na itigil ang pag-atake sa Druzhba pipeline. Naglabas ng opisyal na babala ang mga foreign ministry ng dalawang bansa sa magkasanib na pahayag. Sa loob ng 9 na araw, 2 beses nang nasira ang Druzhba oil pipeline na nagsusuplay ng langis sa Hungary at Slovakia. Ayon sa pahayag, nanawagan kami sa European Commission na agad tiyakin na natutupad ang mga pangakong protektahan ang seguridad sa enerhiya ng mga miyembrong estado ng European Union. Walang pakialam ang Ukraine sa ganitong pahayag. Nadagdagan lang ng ika-4 sa listahan. Iginiit nito na hindi gaanong mahalaga ang seguridad sa enerhiya ng mga bansang malapit kay Putin kapag ang parehong pipeline na iyon ang nagpapahintulot sa Russia na kumita ng pera na kailangan nito para ipagpatuloy ang kanilang digmaan. Ang Ukraine ay kumikilos ng sarili nitong parusa sa pamamagitan ng mga long-range na pag-atake gamit ang drone, at maaari kang matuto pa tungkol sa kung paano at ang epekto ng mga pag-ataking ito sa Russia sa aming video. Kaya, ang paghihiganti ng Ukraine ay kinabibilangan ng pagsira sa 2 malalaking target na may kaugnayan sa langis sa loob lamang ng isang gabi. Malinaw, kapag inatake ng Russia ang Kyiv, aatakehin ng Ukraine ang langis ng Russia. Hindi lang yon ang nagawa ng Ukraine sa airstrikes noong Setyembre 7. Siniguradong hindi makapagdiwang ang Russia. Bukod sa tinawag na tagumpay sa pagpatay ng mas maraming sibilyang Ukrainian at pagtama sa gusali ng gobyerno, tinamaan din ng Ukraine ang Kursk. Noong Agosto 2024 nilusob ng Ukraine ang Kursk, isang Russian oblast, at naging unang bansa na nakakuha ng teritoryo ng Russia mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa huli, pinaalis ng Russia ang Ukraine sa Kursk. Ngunit simula noon, naging target pa rin ito ng Ukraine. Noong Setyembre 7 muling tinarget ito ng Ukraine. Kumpirmado rin ang matagumpay na pag-atake sa mga okupante, tauhan at bodega ng lohistika ng militar ng Russia sa Kursk, Russia. Ayon sa post ng General Staff sa Telegram, na binanggit na tulad ng sa pag-atake sa refinery, ang resulta ng pinsalang dulot ng apoy mula sa mga drone attack na ito ay patuloy pang kinukumpirma. Malamang ang pinsala ay pumapangalawa lang sa mga target na tinamaan ng Ukraine. Ang mga supply depot sa Kursk ay malamang na ginagamit upang bigyan ng pangangailangan ang mga tropa ng Russia sa Sumy Oblast para maisagawa ang kanilang mga pag-atake. Doon, tanggalin ang mga supply depot, pati na rin ang mga pasilidad para sa mga tauhan. Pinahina ng Ukraine ang pag-atake ng Russia. Nakaganti ng buo at naapektuhan ang mga pasilidad ng langis ng Russia. Nabanggit namin sa video na babalikan natin ang patuloy na pag-atake ng Ukraine sa kapasidad ng Russia sa pagre-refine ng langis. Mula nang simulan nitong magsagawa ng malalalim na pag-atake noong 2024, lalo pang pinaigting ng Ukraine ang mga pag-ataking ito nitong Agosto sa nakakagulat na antas. Hindi ang Ilsky ang una o huling refinery na tatamaan ng Ukraine.
Nagkaroon ng sunod-sunod na pag-atake na labis na nakaapekto sa industriya ng pinong langis ng Russia. Noong Agosto 26, iniulat ng United 44 Media na naapektuhan ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery mula Agosto, na bumaba ang kapasidad ng pagpipino ng Russia ng hindi babab sa 17%. Sa Ilsky, hindi winawasak ng Ukraine ang buong refinery dahil kulang ang lakas ng kanilang long-range drone para gawin ito. Pero ang ginagawa ng Ukraine ay tinatarget ang mahahalagang bahagi ng refinery na kailangang ayusin bago mapatakbo muli ng Russia. Ang pagkukumpuni ang sanhi ng maraming problema sa Russia. Ayon sa The New Voice of Ukraine noong Hulyo, hirap ang Russia kumpunihin ang oil refinery dahil sa parusa ng kanluran. Kaya nahihirapan silang makabili ng mga pyesa. Ang taunang maintenance ng mga refinery sa Russia ay sinasabay na sa mga biglaang pagkukumpuni dahil sa pag-atake ng Ukraine. Kaya matindi ang pagkaantala. Hindi kailangang wasakin ng Ukraine ang buong mga refinery. Kailangan lang nitong pilitin ang Russia na patuloy na ipasara ang mga refinery na iyon sa sapat na pinsala para mapilitang magpaayos na hirap gawin ng Russia. Noong katapusan ng Agosto, iniulat ng TradingView na 64 na milyong tonelada ang total offline kapasidad ng pagdadalisay ng langis ng Russia, na kumakatawan sa 65% pagtaas kumpara sa mga naunang pagtataya. Ayon sa schedule ng maintenance, layunin ng drone strike ng Ukraine na pilitin ang Russia sa hindi kailangang pagkukumpuni. Ramdam ang epekto sa loob mismo ng Russia, tulad ng nararanasan ng mga tropang Ruso na hindi nakakakuha ng kinakailangang gasolina. Habang napipilitang umatake ang mga tropa ng walang karaniwang makinarya, nahaharap sa matinding problema sa supply at demand ang mga sibilyang Ruso. Ayon sa Politico, noong Setyembre 2 mahaba ang pila sa gasolina sa maraming oblast sa Russia dahil hindi kayang suplayan ng refinery ang gasolinahan ng sapat na gasolina para sa mamamayan. Tumaas din ang presyo sa Russia at baka mas mataas pa kaysa sa sinasabi nila. Sabi ng pangunahing analyst ng Ukraine's National Interests Protection Network na si Ilya Nesadovsky, walang sapat na gasolina sa Karelia, walang sapat na gasolina sa Khabarovsk territory, walang sapat na gasolina sa malayong silangan, walang sapat na gasolina sa Primorsky Krai, ayon kay Nesovodsky sa Politico. Kung titingnan natin ang mga presyo, ang presyo ay mga 20-25% na mas mataas kaysa sa ibinibigay ng opisyal na estadistika. Malaking lugi ito sa mga Ruso at transporters. Lalong lumalala ang problema dahil sa paghihiganti ng Ukraine sa pag-atake sa Kiev. Hindi lang Ilsky ang refinery na tatamaan ng Ukraine. May epektibong estratehiya na sila na may malinaw at brutal na epekto sa lahat ng tao sa Russia. Ito ay sanhi at bunga. Tinutuligsa ng Ukraine ang mga refinery, kaya ramdam ng mga tao sa Russia, pati libo-libong sundalong namamatay buwan-buwan, ang epekto. Maaaring mas lumala pa ang sitwasyon sa Russia. Naiinis sa katotohanan ang desisyon ni Putin na bombahin ang Kyiv gamit ang pinakamalaking airstrike sa digmaan sa Ukraine. Hanggang ngayon ay isa na namang halimbawa ng mga leader ng Russia na iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Ayon sa Reuters, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng United States na handa siyang kumilos matapos ang pag-atake ng Russia sa Kyiv. Nang tanungin siya ng isang reporter kung ang pag-ataking ito ay nangangahulugan na handa na siyang ipatupad ang ikalawang yugto ng mga parusa laban sa Russia, nagbigay si Trump ng simpleng sagot. Oo, handa na ako. Wala nang ibang detalye. Pero malamang paparusahan ng United States ang mga bansang bumibili ng langis mula Russia gamit ang bagong taripa sa ikalawang yugto ng parusa. Ganito rin ang ginawa ni Trump sa India, kung saan ilang araw bago salakayin ng Russia ang Kyiv, sinabi niyang ramdam na ang epekto ng mga taripa. Nagdulot iyon ng daan-daang bilyong dolyar na pagkalugi sa Russia, sabi ni Trump. Sinasabi mong walang aksyon iyon at hindi ko pa ginagawa ang ikalawa o ikatlong yugto. Mukhang paparating na ang ikalawang yugto. Hindi pa natin alam ang ibig sabihin nito para sa Russia, lalo na't napapatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang oil refinery ng Russia. Ang hindi na kailangang hintayin pa ay ang pagkakaroon ng Ukraine ng isa pang bagong sandata na maaari nitong gamitin para magdulot ng mas matinding pinsala sa mga refinery ng Russia kaysa dati. Handa nang lumipad ang Flamingo. At maaring ito na ang pinakamapaminsalang misil sa arsenal ng Ukraine. Alamin kung paano ibabalik ng bagong Flamingo missile ng Ukraine ang Russia sa panahon ng bato sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show
Para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine,